Ang halimuyak ng sariwang kape at tinapay na bagong hurno ay karaniwang bumabalot sa Hacienda Daquila tuwing umaga, senyales ng isa pang mapayapang pagsisimula sa bayan ng halimuyak. Ngunit ngayong umaga, ang matamis na amoy na iyon ay sinundan ng isang hindi maipaliwanag na tensyon, tila isang bagyo na unti-unting lumalapit mula sa dagat. Si Liway Santos, na abala sa pagpupunas ng mga kagamitang pilak sa malawak na sala, ay napahinto. Ang kanyang tenga, sanay sa paghahanap ng pinakamaliit na kaluskos, ay nakarinig ng kakaiba. Isang tunog na hindi karaniwan sa idilikong pamumuhay ng hasyenda. Isang mahinang kalabog na agad na sinundan ng isang mas malakas na putok. Pinilas ng putok ang katahimikan. Hindi isa, kundi sunod-sunod na mga putok. Sinundan ito ng sigawan. Hindi sigawan ng pagkabigla, kundi ng takot at galit. Ang mga salaming bintana sa itaas ay biglang nabasag. Ang tunog ng libu-libong piraso ng kristal na bumabagsak sa sahig ay tila pumupunit sa puso ng hasyenda. Invasion! Ang bulong ng isip ni Liway, habang ang kanyang katawan ay automatikong nanigas sa kinatatayuan. Hinigit niya ang kanyang sarili sa likod ng isang malaking aparador. Nagawa sa Nara, ang kanyang dibdib ay mabilis na humihinga, ang kanyang puso ay nagwawala. Mula sa kanyang taguan, nasilayan niya ang mga gwardya ng hasyenda na nagmamadaling pumasok sa sala. Ang kanilang mga uniforme ay gusot at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkataranta. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anuman, isang grupo ng mga armadong lalaki ang sumugod papasok mula sa pangunahing pintuan. Ang kanilang mga mukha ay balot ng itim na bandana at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit. Mandirigma ng katarungan, sigaw ng isa, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Pinangunahan sila ng isang lalaki na may matipuno at seryosong mukha. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Si Calino, ang pangalan na narinig ni Liway na ibinulong ng mga katulong sa kusina. Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa mandirigma ng katarungan. Mga grupo na umano'y lumalaban para sa mga inaapi, lalo na sa mga isyu sa lupa. Ngunit ang makita sila ng harapan, armado at marahas, ay ibang karanasan. Parang nawasak ang lahat ng kapayapaan na itinayo ng hasyenda sa loob ng maraming taon. Ang mga gwardya ay mabilis na nabuwal. Ang iba ay sinasaktan. Ang iba naman ay pinupusasan. Ang hasyenda, na dating simbolo ng kapangyarihan at katiwasayan, ay ngayon ay isang pugad ng kaguluhan. Narinig ni Liway ang yabag ng mga bota na lumalapit, ang mga boses na nagbibigay ng utos, at ang mga sigaw ng mga kapwa niya, katulong na pinagmamalupitan. Ang kanyang instinctive reaction ay tumakbo, magtago, magligtas ng sarili. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Liway si Ate Marilu, isang matandang katulong na halos kinagisnanan niya, na nagtangkang tumakas sa kusina. Ngunit sa kanyang pagmamadali at pagkabigla, nawala sa kanyang hawak ang isang bandehado ng mga prutas na bumagsak sa marmol na sahig na may malakas na kalabog. Agad na napansin ito ng isang mandirigma na may matinding galit sa mukha. Ikinasa niya ang kanyang riple. Ang baril ay nakatutok kay Ate Marilu. "Ano yan, matanda? Gusto mo bang magpakamatay?" Ang kanyang sigaw, ang kanyang boses ay nagbabanta. Nanlaki ang mga mata ni Liway. Hindi niya kayang hayaan si Ate Marilu. Ang kanyang puso ay kumalabog ng husto. Wala siyang armas. Hindi siya sanay sa pakikipaglaban. Ngunit mayroon siyang alam. Ang mga lihim ng hasyenda, ang mga pasilyo, at mga pintuan na tanging ang mga matatagal ng nagtatrabaho ang nakakaalam. Sa isang iglap, isang ideya ang bumasag sa kanyang isip. Kumilos si Liway ng mabilis. Sa isang hindi inaasahang galaw, pinuntahan niya ang isang estante na puno ng mga babasaging pinggan at plato sa gilid ng kusina na malapit sa pinagtataguan niya. Walang pag-aatubili, itinulak niya ito.
Nagkalat ang mga plato at baso sa sahig. Gumawa ng isang napakalakas na tunog na halos nakabibingi. Isang tunog na mas malakas pa sa putok ng baril na lumabas. Ang tunog ay nagpalingon sa mandirigma na nakatutok kay Ate Marilu. Saglit siyang nagulat at sa paglingon niya, mabilis na hinigit ni Liway si Ate Marilu. "Dito po, Ate Marilu. Dito." Ang bulong niya habang itinutulak ang matanda patungo sa isang maliit na pinto na nakatago sa likod ng isang lumang cabinet. Ito ang dating lagusan na ginagamit ng mga manggagawa para sa paghahatid ng mga suplay at para sa mabilis na paglabas at pagpasok ng hindi napapansin. Tanging ang iilang matatanda na nagtatrabaho sa hasyenda, gaya ng kanyang ama at si Mang Berting, ang nakakaalam nito. Sa kanilang pagtatago sa dilim ng lihim na daanan, narinig ni Liway ang ingay mula sa itaas. May malakas na banggaan, sinundan ng mga sigaw ng pagkabigo at galit. Nagmadali siyang sumilip mula sa isang bitak sa dingding. Nakita niya ang pangunahing target, si Gabriel Alcantara, ang binata, ang mahal na senyorito, ang kasalukuyang tagapagmana ng Hacienda Daquila. Siya ay nasa gitna ng sala na pinalilibutan ng 5 mandirigma. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at mayabang, ay ngayon ay puno ng pagkabigla at galit. Pinilit niyang lumaban, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ngunit siya ay nag-iisa laban sa 5 armadong tao. Hindi nagtagal, siya ay nabuwal, pinusasan, at pinilit na lumuhod. Habang hinihila si Gabriel, ang kanyang mga mata ay napadako sa kanyang kinaroroonan. Nakita niya si Liway na nakatago sa likod ng cabinet. Ang kanyang mukha ay balot ng alikabok at takot. Ang mga mata ni Gabriel ay nagtagal sa kanya. Isang mabilis na sulyap na naglalaman ng maraming bagay. Isang pahiwatig na tumakas ka. Ngunit higit pa roon, isang pagtingin na puno ng pagka-disrespectful, halos paghamak. Tila sinasabi, wala kang magagawa, isang hamak na katulong. Isang sulyap na tila nagsasabing, hindi ka mahalaga. Ngunit sa kabila ng lahat, may bakas din ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang mga mata. Isang anyo ng pagtatangkang ipahiwatig na may pag-asa pa siyang makatakas. Kahit siya'y bihag na, napakasakit ng sulyap na yon. Ang puot na matagal nang inilibing sa puso ni Liway ay muling nagising. Ang pamilyang Alcantara, ang pamilyang nagtayo ng kanilang imperyo sa dugo at pawis ng kanyang mga ninuno, sa lupaing inagaw mula sa kanyang pamilya. Ang lupaing pinagtamnan ng kanyang lolo at lola na naging dahilan ng pagdurusa ng kanyang ama. Hindi ba ito ang pagkakataon para sa kanya na bumawi? Upang hayaan na lamang silang magdusa, gaya ng pagdurusa ng kanyang pamilya. Liway, ang bulong ni Ate Marilu sa kanyang tabi. Ang matanda ay nangangatog. Tumakas ka na, malalagot ang buhay mo dito. Ngunit ang mga salita ni Ate Marilu ay tila nawala sa hangin. Sa isip ni Liway, umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ama, malinaw at matatag. Anak, ang tunay na katarungan ay hindi kailanman nakikita sa paghihiganti. Ito ay nasa paghahanap ng katotohanan at pagpili ng habag, kahit sa mga taong sa tingin natin ay walang saysay. Ang mga salitang iyon ay tila pilit na sumisingit sa kanyang galit, isang banayad, ngunit matatag na paalala ng kanyang pinagmulan. Ang pagtingin ni Gabriel, ang kanyang pagkabihag, ang pagmamalupit ng mga mandirigma, lahat ng ito ay naghalo sa isip ni Liway. Dapat ba siyang tumakas o dapat siyang kumilos? Ang Hacienda Daquila, sa kabila ng lahat, ay ang tahanan na kinagisnan niya. Ang mga katulong at manggagawa dito ay pamilya niya. Hindi niya kayang hayaan silang magdusa. Higit sa lahat, ang isang maliit na bahagi ng kanyang sarili ay nagtataka. Ano ang tunay na nangyayari? Ang mandirigma ng katarungan ay madalas na may mga dahilan, ngunit ang karahasan na ito, isang tiyak na pag-asa, isang pagnanais na alamin ang katotohanan
Sa likod ng lahat ng kaguluhang ito, ang dahan-dahang bumalot sa kanyang puso. Ito ay mas malakas kaysa sa kanyang takot, mas malakas kaysa sa kanyang puot. Sa loob niya, isang bagay ang nag-udyok sa kanya. Hindi ito pakikipaglaban ng kamao, ito ay pakikipaglaban ng isip. Siya, si Liway Santos, isang hamak na katulong, ay may mga sandata na hindi nila nakikita. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang isip ay gumagana na. Tumango siya kay Ate Marilu. Ate, magtago po kayo dito? Kukunin ko po ang iba pa. Huwag kayong lalabas. Hindi pa natatapos ang mga salita sa kanyang bibig. Naisip na niya ang susunod na hakbang. Ang hasyenda na ito, sa lahat ng yaman at kapangyarihan nito, ay puno rin ng mga lihim at kahinaan na tanging siya lamang. Ang katulong na nakakaalam ng bawat sulok at siwang ang makakahanap. At gagamitin niya iyon. Hindi para sa alkantara, kundi para sa katarungan. Ang katarungan na itinuro ng kanyang ama, hindi ang katarungan ng puot at paghihiganti. Sa loob ng kanyang puso, isang binhi ng matinding determinasyon ang sumibol, handang harapin ang madilim na araw na ito. Ang madilim na sulok sa likod ng lumang cabinet ay tila isang pinto patungo sa ibang mundo. Isang mundo kung saan ang katahimikan ay sinasakop ng bulong ng pagpaplano at ang bawat kaluskos ay maaring maging huling hininga. Hinayaan ni Liway na lumabas ang huling buntong hininga ni Ate Marilu. Bago niya dahan-dahang isara ang lihim na pinto, isinusukbit ang cabinet pabalik sa dati nitong posisyon. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay bumalot sa kanya, ngunit ang kanyang isip ay tila isang gulong na umiikot ng napakabilis. Ang hasyenda na ito ay hindi lamang isang malaking bahay para kay Liway. Ito ay isang maze ng mga alaala, mga gawain, at mga lihim na pasikot-sikot na tanging ang mga taong tulad niya, mga katulong na gumugugol ng kanilang buhay sa paglilinis ng bawat sulok, paghahanda ng bawat silid, at pag-alam sa bawat ugali ng mga nakatira. Ang nakakaalam, bawat pasilyo, bawat pintuan, bawat bitak sa dingding ay may kwento. O mas mahalaga, isang paraan. Maingat siyang gumapang sa madilim na lagusan. Ang kanyang mga kamay ay sinasalat ang malamig na pader na bato. Sa dulo, isang maliit na bukas ang nagbigay sa kanya ng sulyap sa labas, sa likod na bahagi ng kusina. Mula rito, nakita niya ang dalawang mandirigma na nagbabantay sa mga katulong na pinilit magtipon sa gitna ng sala. Ang isa ay nakaupo sa isang silya, naglalaro ng kanyang rifle, habang ang isa ay nakatayo sa tabi ng pintuan, abala sa pakikipag-usap sa radyo. Masyadong malakas ang boses niya, tila binabaliwala ang lahat ng nasa paligid. Malapit lang yan. Bulong ni Liway sa kanyang sarili habang inaalala ang mga kwento ni Mang Berting, ang matandang hardinero na kaibigan ng kanyang ama. Si Mang Berting ang nagturo sa kanya ng lahat ng lihim ng lupaing ito. Mula sa mga uri ng halaman hanggang sa mga lumang pasilyo na ginawa ng lolo ni Gabriel noong panahon ng Kastila. Ang mga daanan sa ilalim ng lupa ay patungo sa lumang bodega, Liway. Iyon ang ginagamit noon ng mga alkantara para itago ang kanilang mga ginto at alak. Walang nakakaalam niyan maliban sa akin at sa matatanda. Kailangan niyang hanapin si Gabriel. Ang pangunahing layunin ng mga mandirigma ay siya. Kung nasaan ang pangunahing premyo, doon din ang pinakamahigpit na bantay. Ngunit dahil sa kaguluhan, maaaring nagkamali sila sa pagtatago sa kanya. Pinili ni Liway ang daan na patungo sa mga bodegang hindi na masyadong ginagamit. Ang mga lugar na itinuturing na kalabisan, madalas na nakakalimutan ng mga alkantara, ngunit pamilyar na pamilyar kay Liway. Naglakad siya ng tahimik. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat. Tila isang anino. Ang kanyang pandinig ay matalas, naghahanap ng kahit na anong kakaibang tunog. Sa gitna ng isang pasilyo na naglalaman ng mga lumang kagamitan,
Nakita niya ang isa pang mandirigma na naglalakad pabalik-balik, ang kanyang replay ay nakatutok sa lupa. Mukhang naiinip na ito, ang kanyang atensyon ay malayo. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Liway. Sa itaas ng pasilyo, may isang malaking istante na puno ng mga lumang lata ng pintura at mga kagamitan sa hardin. Sa isang iglap, kinuha ni Liway ang isang maliit na bato mula sa kanyang bulsa, isang bagay na nadampot niya sa daan. Maingat niya itong ibinato sa gilid, patungo sa isang pader na may kalawang na lata. Ang tunog ng clang ay sapat para mabaling ang atensyon ng mandirigma. Sa paglingon nito, mabilis na itinulak ni Liway ang isang latang lumang spray paint na nakapatong sa istante. Ang lata ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog, sinundan ng paggulong nito patungo sa isang sulok. Agad na napakilos ang mandirigma. "Sino yan?" Sigaw nito habang pinupuntahan ng sulok kung saan nagmula ang tunog. Sa pagmamadali nito, hindi nito napansin si Liway na dumaan sa kabilang direksyon. Sa likod nito, patungo sa isang maliit na pintuan na nakasara. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan na humantong sa isang madilim na bodega. Ang amoy ng lumang kahoy, alikabok, at halimuyak ng pinatuyong damo ay bumalot sa kanya. Hindi siya nagkamali. Sa gitna ng bodega, nakaupo sa isang upuang gawa sa kahoy, nakaposas ang kanyang mga kamay at paa, ay si Gabriel Alcantara. Nakalundo ang kanyang ulo. Ang kanyang puting polo ay may kaunting dumi. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit nang marinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto, nag-angat siya ng ulo. Ang kanyang mga mata, puno ng galit at pagkabigla, ay bumalandra kay Liway. "Anong ginagawa mo rito?" ang tanong niya. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng awtoridad, kahit sa kanyang kalagayan. "Liway, bakit ka narito? Umalis ka na. Hindi ito para sa'yo. Mas mabuti kung tatakas ka na." Lumapit si Liway, ang kanyang mukha ay seryoso. "Hindi ko kayang umalis ng basta-basta, Senyorito Gabriel." Ang paggamit niya ng senyorito ay tila sinasadyang ipaalala ang kanilang pagitan. "Masyado nang magulo sa labas at hindi ko po kayang iwan kayo na ganito." Napaismid si Gabriel. "At ano ang magagawa mo? Isa kang..." "Katulong, hindi ito ang laban mo. Gusto mo ba akong iligtas? Tingnan mo ako. Hindi mo kayang labanan ang mga yon." Ang kanyang pagtingin ay puno ng pagdududa, halos paghamak. May bahid pa rin ng pagkamapagmataas sa kanyang boses. "O baka naman, kasabot ka nila. Bakit mo ako nilapitan, Liway?" Ang huling tanong ay parang isang sampal sa mukha. Ngunit hindi pinansin ni Liway ang sakit. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay matalas. "Kung kasabot po ako, Senyorito Gabriel, hindi ko po kayo ililigtas. Iiwanan ko po kayo dito para ipambayad sa kanila. Ang totoo, mas madali po yun para sa akin." Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa mga pader ng bodega. "Ang pader na yan sa likod ninyo," turo niya. "May isang butas diyan na ginagamit noon ng mga hardinero para ilagay ang mga tuyong dahon. Kung dadaan tayo doon, mas madaling makakahanap ng daan palabas sa hardin." Tiningnan ni Gabriel ang pader. "Butas? Wala akong nakikitang butas. At paano naman kung may bantay doon?" "Dahil hindi po kayo tumitingin sa mga detalye, Senyorito," sagot ni Liway. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkayamot. "May kakaibang pagkakaayos po ang mga brick diyan. Hindi ito tulad ng ibang pader sa hasyenda. At sa hardin, may lumang shed doon na palaging bukas ang likod. Kung mapapanatili natin ang ating pagkamaingat, may tsansa tayong makalabas sa hasyenda nang hindi napapansin. Sa ngayon, hindi na po nila masyadong binabantayan ang mga lugar na yon dahil sa kaguluhan." Nag-alinlangan si Gabriel, ngunit sa mga mata ni Liway, nakita niya ang kakaibang determinasyon at talas ng isip. Hindi ito ang karaniwang katulong na nakasanayan niya. May isang bagay sa kanya na nagpapakita ng kaalaman at pagkamaingat na hindi niya inaasahan.
Paano kung may bantay sa labas ng pintuan? Tanong ni Gabriel. Sinusubukan pa ring kontrolin ang sitwasyon. Kanina po, inilipat ko ang isang ratan na silya sa gilid ng pinto bago ako lumapit dito. Kung tatalikod po sila para silipin iyon, may pagkakataon po tayo. Paliwanag ni Liway. Pero kailangan nating magmadali. Hindi sila magtatagal sa pagbabantay sa mga walang kwentang bagay. Ang oras po ay nagbibilang laban sa atin. Napabuntong hininga si Gabriel. Sa unang pagkakataon, tila tinanggap niya ang katotohanan na siya ay ganap na nakasalalay sa isang katulong. Sige, kailangan mo akong kalagan muna. Maingat na kinalagan ni Liway ang posas sa mga kamay ni Gabriel gamit ang isang sirang hairpin na nakita niya sa sahig. Sanay siya sa mga ganitong bagay. Laging may kagamitang panlibangan ang mga katulong para sa kanilang mga buhok. Nang matanggal ang posas, agad na kinilos ni Gabriel ang kanyang mga kamay. Subukang ibalik ang daloy ng dugo. Sige, magpatuloy ka, sabi niya. May bahid pa rin ng pagkamayabang. Ikaw ang gumawa ng plano. Pero senyorito, may isang bagay po tayong kailangan, sabi ni Liway. Hindi po natin sila kayang harapin sa labas. Kailangan natin ng ibang paraan. Tumingin siya sa isang sulok ng bodega kung saan nakatumpok ang mga lumang sako. May alam po akong daanan, pero kailangan nating maging matalino. Sinimulan nila ang kanilang pagtakas. Sa bawat pasilyo, sa bawat pintuan, si Liway ang nangunguna. Ang kanyang mga mata ay tila may radar. Nakikita ang pinakamaliit na detalye na maaaring maging banta o pagkakataon. Isang sirang vase sa isang sulok, maaari niyang gamitin para mag-ingay. Isang bukas na bintana, maaari niyang gamitin para suriin ang labas. Si Gabriel, sa kabilang banda, ay nananatiling mahina ngunit may matalas na isip. Liway, hindi ba't mas mabilis kung dadaan tayo sa harap? Maaaring hindi na sila nagbabantay doon. Iminungkahi niya ng isang beses nang dumaan sila sa likod ng isang malaking kurtina. Agad na umiling si Liway. Hindi po, senyorito. Ang mandirigma ng katarungan ay may iba't ibang taktika. Kung masyado po tayong magpapahalata, mas madali po tayong mahuhuli. Ang pinakamainam po ay ang paggamit ng mga daanan na hindi nila inaasahan. Pero ang tagal, bulong ni Gabriel, mas madaling mamatay sa gutom sa mga daanan na ito kaysa sa mga bala nila. Ang pagmamadali po ay para sa mga taong walang plano. Senyorito, ang sagot ni Liway, hindi man lamang siya tiningnan. Ang pagkamaingat ang magliligtas sa atin. Sa isang pagkakataon, habang nagtatago sila sa likod ng isang malaking aparador, habang lumalabas ang isang mandirigma mula sa isang silid, nakita ni Gabriel ang isang lumang pilat sa braso ni Liway. Ito ay isang mahabang guhit, malalim, na tila gawa ng isang matalim na bagay. Ang pilat ay tila isang pahina mula sa isang nakaraang kwento, isang palatandaan ng isang labanan na kailanman ay hindi pa naibabahagi. Liway, bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Ang dating pagkamapagmataas ay tila nawala sa kanyang mga mata, napalitan ng pagkausyoso. Ano yan? Agad na hinila ni Liway ang kanyang manggas, tinatakpan ang pilat. Ang kanyang mukha ay bahagyang kumunot, may bahid ng kalungkutan. Matagal ng kwento, senyorito, hindi na po mahalaga. Ang kanyang tugon ay maikli, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang sulyap sa isang nakaraang paghihirap na hindi kailanman nakita ni Gabriel. Ang pilat na yon, kasama ang kanyang talas ng isip at kaalaman sa hasyenda, ay nagdagdag sa hiwaga ng katulong na ngayon ay nagliligtas sa kanyang buhay. Sino ba talaga si Liway Santos? Patuloy sila sa pagtakas, nagtatago sa bawat anino, sumusulong sa bawat pagkakataon, mula sa mga silid ng mga katulong, sa mga imbakan ng pagkain, hanggang sa mga taguan ng mga kagamitan sa hardin. Bawat sulok ng hasyenda dakila ay naging saksi sa kanilang matinding pagtakas. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Bawat pagliko ay puno ng hindi katiyakan.
Ngunit sa bawat hamon, lalong lumalabas ang talas ng isip ni Liway at ang unti-unting pagbabago ng pananaw ni Gabriel. Sa kabila ng kanilang mga pag-aaway at pagkakaiba sa antas, isang kakaibang pagtitiwala ang dahan-dahang nabuo sa pagitan nila. Si Gabriel, ang mapagmataas na tagapagmana, ay natututong makinig sa isang katulong. At si Liway, ang tila ordinaryong katulong, ay nagsisimulang makita ang isang Gabriel na hindi lamang mayaman at makapangyarihan, kundi isa ring tao na kayang matuto at magbago. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatago at pagtakas, narating nila ang isang lumang gate sa likod ng hardin na nagtatago sa likod ng makapal na mga halaman ng bougainvillea. Ito ay isang lugar na halos hindi na ginagamit at walang bantay. Binuksan ni Liway ang gate nang dahan-dahan, ang ingay ay halos hindi marinig. Sa labas, ang gubat na nakapaligid sa Hacienda Daquila ay naghihintay, nag-aalok ng panandaliang kaligtasan, ngunit kasama rin ang sarili nitong mga panganib. Ligtas tayo. Sa ngayon, bulong ni Liway, habang tinitignan ang likod ng hacienda na ngayon ay tila isang piitan. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa likod ni Liway. Ang pilat sa kanyang braso, ang kanyang mga salita, ang kanyang talas ng isip. Mayroong isang malaking kwento sa likod ng babaeng ito. Isang kwento na mas malalim kaysa sa karaniwan. At sa loob niya, isang binhi ng pagdududa ang nagsisimulang sumibol, hindi lamang tungkol kay Kalino, kundi pati na rin sa kasaysayan ng kanyang sariling pamilya at ang papel nila sa lahat ng kaguluhang ito. Ang pagtakas ay nagsimula na, ngunit ang mga hiwaga ay nagsisimula pa lamang lumabas sa liwanag. Ang pagbukas ng lumang gate na nababalutan ng makapal na bougainvillea ay hindi hudyat ng kaligtasan, kundi simula lamang ng panibagong pagsubok. Sa labas, sinalubong sila ng hapong sariwang hangin at ang hindi mapigil na huni ng mga kuliglig. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang malalim na anino ng gubat at ang walang katapusang tubuhan na tila sumisipsip sa huling sinag ng papalubog na araw. Sige na, Senyorito Gabriel, bulong ni Liway, ang kanyang boses ay halos mawala sa tahimik na gabi. Kailangan nating magmadali. Hindi pa tayo ligtas. Hindi na nagreklamo si Gabriel. Ang pagod at takot ay tila nagpatahimik sa kanyang dating kayabangan. Habang naglalakad sila sa masukal na gubat sa baybayin, ang bawat kaluskos ng dahon sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila isang babala. Si Gabriel, na sanay sa air-conditioned na kotse at malambot na karpet, ay hirap na hirap sumabay. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay nalubog sa putik at ang kanyang damit ay nalukot at napuno ng dumi. Saan tayo pupunta, Liway? Tanong niya. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Wala tayong ideya kung nasaan tayo. May alam po ako, sagot ni Liway, nang hindi lumilingon. Ang kanyang mga mata ay matalim na nagmamasid sa kapaligiran. Isang lumang kubo. Malayo sa lahat. Ginagamit po iyon ng aking ama at ng ibang magsasaka noon. Para sa mga pagpupulong, mga pagtatago. Walang nakakaalam niyan maliban sa kanila. Sumunod si Gabriel, ang kanyang pag-aalinlangan ay lumalaki. Ang ideya ng isang kubo ay tila malayo sa kanyang mundo. Sa loob ng halos 2 oras, naglakad sila sa gitna ng kadiliman. Tinutulungan ng bahagyang liwanag ng buwan na sumisilip sa mga dahon. Ang balat ni Gabriel ay naiirita sa mga sanga at dahon na humahampas, habang si Liway ay tila kabisado ang bawat liko at bawat ugat ng puno. Sa wakas, narating nila ang isang maliit na bukas na espasyo. Sa gitna nito, nakatayo ang isang lumang kubo. Halos matabunan na ng mga baging. Ang bubong nito ay butas-butas at ang mga dingding ay halos gumuho na. Ngunit para kay Liway, ito ay isang kanlungan. Dito tayo, sabi ni Liway habang binubuksan ang pinutol na pinto. Ang loob ay madilim at malamig, amoy lupa
at lumang kahoy. Mas ligtas tayo dito pansamantala. Naupo si Gabriel sa isang sulok, hinahabol ang kanyang hininga. Ligtas? Saan? Dito sa bahay ng mga daga? Ang dating kayabangan ay unti-unting bumalik. Sinasamantala ang kapayapaan na hatid ng sandaling ito. Paano tayo makakaalis dito? Walang signal ang telepono ko, ni hindi tayo makakakontak ng tulong. Inilabas ni Liway ang kanyang lumang feature phone na may maliit na flashlight. Sinubukan niya rin. Pinutol po nila ang lahat ng linya. Sigurado po ako. Kailangan po nilang ihiwalay tayo sa mundo. Ang katotohanan yon ay tila nagpalubha sa sitwasyon. Nakulong sila. Sa labas ng Hacienda Dakila, ngunit nakulong pa rin sa isang mas malaking piitan. Kinabukasan ng umaga, habang naghahanap si Liway ng kung anong makakain sa gubat, mga ligaw na prutas o halaman, nagsimulang magsalita ang mundo sa labas, kahit paano. Mula sa isang lumang radyo na natagpuan ni Gabriel sa kubo, na gumana pa sa huling hininga ng baterya, narinig nila ang balita. Ang leader ng mandirigma ng katarungan, si Kalino, ay nagbigay ng pahayag. Sabi ng boses mula sa radyo, hindi ito pagkidnap para sa salapi. Ito ay paglaban para sa katarungan. Ang mga Alcantara ay may utang na dugo at lupa sa aming mga ninuno. Ang lupaing ito, ang Hacienda Dakila, ay ninakaw mula sa amin, dekada na ang nakaraan. Humihiling kami ng pagbabalik ng lupa at tunay na katarungan para sa mga magsasaka ng Silangan Baybayin. Natigilan si Gabriel. Ang kanyang mukha ay namutla. Ninakaw? Anong pinagsasabi niya? Hindi totoo iyan. Lahat ng lupa ng pamilya namin ay binili ayon sa batas. Ngunit ang tinig ni Kalino sa radyo ay puno ng pait at matinding galit. Ang batas na iyan ay batas ng mga mayayaman. Hindi ito patas. Bumalik si Liway, dala ang ilang ligaw na saging at dahon na maaaring kainin. Narinig niya ang huling bahagi ng pahayag. Ang kanyang mga mata ay dumilim. Hindi totoo yan, Liway, sabi ni Gabriel. Sumusubok na kumbinsihin ang sarili niya at si Liway. Ang lolo ko, sinabi niya sa akin na lahat ay maayos. May mga hidwaan sa lupa. Noon, oo, ngunit nalutas na ang lahat. Binayaran sila at legal ang lahat ng papeles. Legal? Mahinang tanong ni Liway. Ang kanyang boses ay tila isang bulong, ngunit puno ng kapaitan. Ano po ang ibig sabihin ng legal sa mata ng mga taong nawalan ng lahat? Senyorito Gabriel. Napakunot ang noo ni Gabriel. Hindi ko maintindihan ang punto mo. Ang batas ay batas. Ang batas ay naglilingkod sa kung sino ang may kakayahang bumili nito. Diretsong sagot ni Liway, hindi na niya kinaya ang pagpipigil. Ang mga ninuno ko, kabilang po sila sa mga magsasakang nawalan ng lupa. Nang bilhin ng lolo ninyo ang halos lahat ng lupa sa bayan. Sinabi ng lolo ninyo na binili, pero sa totoo, tinakot sila, pinahirapan. Ang mga taong tumangging magbenta ay puwersahang pinaalis. Nagulat si Gabriel. Imposible, hindi ganun ang lolo ko. Mabait siyang tao. Ang kabaitan po ay may iba't ibang mukha, giit ni Liway. Ang kanyang tinig ay tumataas. Ang ama ko po ay isa sa mga leader ng kilusan na yon. Ang kilusan na sinupil ng mga Alcantara na dinahas. Ang pilat po sa braso ko. Itinuro niya ang kanyang braso. Hindi na niya ito tinago. Ay nakuha ko noong bata ako nang sumiklab ang kaguluhan sa isang protesta na pinigilan ng mga gwardya ng inyong pamilya. Iyan po ang legal na transaksyon na sinasabi ninyo. Napatulala si Gabriel. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang mga kwento ng kanyang lolo ay tila nababalutan ng isang madilim na tabing. Naalala niya ang isang lumang, nakatagong talaarawan na palaging binabasa ng kanyang lolo ng palihim. Isang libro na tila may lihim na nilalaman. Sinubukan niyang kalimutan ang mga alaala na yon. Ngunit ngayon, ang mga salita ni Liway ay nagbigay ng ibang kahulugan sa bawat pahina. Pero, ang lolo ko, sinabi niya na binigyan niya sila ng sapat na pera
Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig, na may kaparaanan silang magsimulang muli. Sapat? Galit na tanong ni Liway. Sapat para saan? Para mamatay sa gutom? Para lumayas sa sarili nilang lupa? Ang ama ko po ay naniwala na may katarungan sa mundo. Siya po ang nagturo sa akin na obserbahan ng lahat, mag-isip ng estratehiya, at lumaban para sa tama. Hindi sa pamamagitan ng baril, kundi sa pamamagitan ng isip. Ang kakayahang mabuhay sa akin ngayon ay dahil sa mga aral niya. Mga aral na nakuha niya dahil sa pighati na idinulot ng inyong pamilya. Ang galit at puot sa boses ni Liway ay tumagos sa puso ni Gabriel. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagdududa at pagkamapagmataas, ay napuno ngayon ng pagkakasala at pagtataka. Ang agwat ng lipunan na naghihiwalay sa kanila ay tila hindi na lamang isang linya, kundi isang malalim na bangin. Nagsisinungaling ka, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi totoo iyan. Kung gayon po, bakit may kalino na lumalabas ngayon at hinihingi ang katarungan para sa mga nawalan ng lupa? Sagot ni Liway. Ang alingawngaw ng nakaraan ay bumabalik, Senyorito Gabriel. At ngayon, kayo ang nasa gitna nito. Isang pangalan ang biglang pumasok sa isip ni Liway habang nag-iisip siya. Elias Morales. Naalala niya ang kwento ng kanyang ama tungkol sa kanyang matalik na kaibigan, si Elias, isang matapang at matalinong pinuno ng mga magsasaka. Ang taong yon ang pinakamalapit sa kanyang ama, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Elias Morales, bulong ni Liway, hindi niya namalayan na sinabi niya ito ng malakas. Napatingin si Gabriel sa kanya. Sino? Si Kalino, sagot ni Liway. Ang kanyang mukha ay nahihirapan. Iyan ang totoo niyang pangalan. Kung hindi ako nagkakamali, siya si Elias Morales, ang kaibigan ng aking ama. Ang pinuno ng kilusan ka noong araw. Ang pahayag na yon ay parang bomba na sumabog sa loob ng kubo. Si Gabriel, ang pinuno ng isang imperyo, ay biglang naramdaman ang bigat ng isang sumpa na minana niya. Si Liway, ang simpleng katulong, ay naharap sa isang mas malalim na salungatan ng damdamin. Ang katapatan sa alaala ng kanyang ama at ang katarungan para sa kanyang mga kapwa magsasaka, laban sa buhay ng taong kinailangan niyang iligtas. Ang dilim ng gubat sa labas ay tila sumasakop sa kanila habang ang mga hiwaga ng nakaraan ay dahan-dahang lumulutang sa liwanag, handang hamunin ang kanilang pagkakakilanlan at ang kanilang pinaniniwalaan. Ang kanilang pagtakas mula sa hasyenda ay natapos, ngunit ang pagtakas mula sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Ang mga salita ni Liway ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa pagkatao ni Gabriel. Ang payapang mundo na binuo niya sa paligid ng kanyang pamilya at ang kanilang marangal na mana ay nagiba. Ang ama ni Liway, si Kalino, ang kanyang sariling lolo, lahat ay tila konektado sa isang madilim na kasaysayan na pilit itinago sa kanya. Naupo si Gabriel, nakakapit sa kanyang ulo, ang kanyang paghinga ay mabigat. Elias Morales, ulit niya, tila kinukumpirma sa sarili ang pangalan. Kaya pala, ang paglaban para sa katarungan, hindi lang sa lupa, kundi sa isang matagal ng puot. Hindi na po siya ang Elias na kilala ng ama ko, Senyorito Gabriel. Sabi ni Liway, ang kanyang boses ay tila napuno ng lungkot. Malamang, nabulag na rin siya ng galit at pagnanais ng paghihiganti. Tulad ng maraming nawala ng lahat. Ang katotohanan yon ay nagpabigat sa kanilang sitwasyon. Ang kanilang kalaban ay hindi lamang isang simpleng terorista, kundi isang taong may malalim na koneksyon sa kanilang magkabilang nakaraan. Ang kubo, na kanina'y tila isang kanlungan, ay naging kulungan ng mga sikreto at nagbabantang katotohanan. Ilang sandali silang natahimik, tanging ang huni ng mga kuliglig
At ang malakas na pintig ng puso ni Gabriel ang naririnig. Sa wakas, tumayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanumbalik sa dating talas, ngunit ngayon ay may halong pagkabahala at determinasyon. Ang dating kayabangan ay napalitan ng isang mapagpakumbabang seryosidad. Kailangan nating makipag-ugnayan, sabi niya. Hindi tayo maaring magtago lamang dito. Kung si Kalino, kung si Elias nga siya, at kung ang kanyang layunin ay higit pa sa salapi, kailangan nating malaman ang buong katotohanan at kailangan nating ihinto siya bago pa lumala ang lahat. Napakunot ang noo ni Liway. Paano po? Wala tayong signal. Lahat ng linya ay putol. Inilabas ni Gabriel ang kanyang mamahaling relo. Isang makintab na piraso ng teknolohiya na mukhang ordinaryo lamang. Ngunit sa isang maliit na pagpindot at pagpihit ng koronang pilak, bumukas ang isang lihim na compartment. Naglalantad ng isang ultra-compact satellite phone. Ito ay isang uri ng kagamitan na nilikha para sa mga krisis. Isang backup na alam lamang ng iilang pinagkakatiwalaan ng pamilya Alcantara. Hindi ko ito ginamit noon pa, paliwanag ni Gabriel. Ito ay para sa pinakamalalang sitwasyon. Kailangan nating maging maingat. Isang tawag lamang. Hindi natin pwedeng ipaalam sa kanila kung nasaan tayo. Ang signal ay mahina, ngunit sa tulong ng obserbasyon ni Liway na sinabing mas malakas ang signal kung itataas ng bahagya at itutok sa bandang silangan, nagawa ni Gabriel na magpadala ng isang text message sa isang pre-programmed na numero. Ito ay kay Gregorio Greg Reyes, ang pinuno ng seguridad ng Alcantara, isang dating sundalo na kilala sa kanyang hindi matitinag na katapatan. Ilang minuto ang lumipas na tila oras bago sila nakatanggap ng tugon. Hindi tawag, kundi isang serye ng naka-encrypt na text messages. Pinangunahan ni Gabriel ang komunikasyon, nagbibigay ng maikling update sa kanilang kalagayan at humihingi ng impormasyon. Sa kabila ng pagiging maingat, may bahagi ng kanyang sarili na takot na baka hindi na makinig si Greg. Ano ang sabi niya? Tanong ni Liway. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkabahala. Nasa labas siya, sinusubukan silang hanapin. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa maliit na screen. Nagpadala siya ng update at may nakita raw siyang kakaiba. Ang sumunod na series ng mensahe ay nagpalubha sa sitwasyon. Nagsimulang magkwento si Greg tungkol sa isang mas malaking sabwatan. Senyorito, basang malakas ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila may kahalong gulat at galit. Hindi lang daw ito tungkol sa lupa o sa mandirigma. May mas malalim na tao sa likod nito, ang Senador Armando Mando Roxas. Bumuntong hininga si Liway. Si Senador Roxas, ang kilala sa pagiging kampyon ng masa? Ang pagkamuhi ay naramdaman sa kanyang boses. Ginamit daw niya si Kalino, patuloy ni Gabriel, tila di makapaniwala. Ang mandirigma ng katarungan ay ginagamit lamang niya upang pahinain ang impluensya ng pamilya Alcantara dito sa Silangan Baybayin. May malaking proyekto raw siya sa pagmimina na gustong ituloy at ang hasyenda natin ay nakaharang sa kanyang plano. Kung mawawala tayo sa pwesto, mas madali niyang makukuha ang gusto niya. Ang impormasyong iyon ay tila isang malakas na suntok sa sikmura. Ang kanilang kalaban ay hindi lamang isang grupo ng naghihiganti, kundi isang mapanlinlang na politiko na gumagamit ng sakit at paghihirap ng mga tao para sa sarili niyang ambisyon. Ang imahe ni Kalino, na dati isang leader na may prinsipyo ngunit naligaw, ay lalong nagiging trahedya. Naniwala si Kalino na tutulungan siya ni Roxas na makamit ang katarungan. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay punong-puno ng galit. Nilinlang siya. Ginawa siyang isang payaso, isang utusan. Ngunit may mas matindi pang revelasyon si Greg. May traidor daw sa loob ng hasyenda, patuloy ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Si Ricardo, ang butil ng ating pamilya. Siya raw ang nagbigay ng impormasyon kay Kalino at sa mga tauhan niya.
Siya ang nagplano ng pag-atake mula sa loob. Nagulat si Liway. Si Mang Ricardo? Ang matagal na nating kasama? Bakit? Personal na galit. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Naalala ko, minsan kong sinita siya sa harap ng ibang mga tauhan dahil sa isang malaking pagkakamali sa imbentaryo. Hindi ko akalain na aabot sa ganito at marahil mayroon na siyang matagal ng sama ng loob. Ang pagtuklas sa trader ay mas masakit kaysa sa pag-alam tungkol kay Senador Roxas. Si Ricardo ay bahagi ng kanilang pamilya, isang mukha na palaging naroon sa likod ng mga eksena. Ang pagtataksil niya ay nagpapakita kung gaano kalalim ang problema at kung gaano karaming galit ang naitago sa ilalim ng ibabaw. Kailangan nating kumilos, sabi ni Gabriel. Ang kanyang pagiging leader ay unti-unting bumabalik. Ngayon ay may bagong lakas at determinasyon na tila binago ng mga pagsubok na pinagdaanan niya. Hindi pwedeng basta na lang natin hayaan si Roxas na gamitin si Calino at ang Hacienda Daquila para sa kanyang masasamang plano. Kailangan nating ibunyag ang katotohanan. Paano? Tanong ni Liway. Hindi natin pwedeng lusubin ang hacienda. Masyadong maraming armadong tao. Kailangan nating makakuha ng ebidensya. Paliwanag ni Gabriel. Ebidensya na magpapatunay na konektado si Calino kay Roxas at ang tunay na layunin ng senador. Liway, ikaw ang nakakakilala sa hacienda higit kanino man. Ikaw lang ang makakagawa nito. Kailangan mong bumalik sa Hacienda Daquila. Naramdaman ni Liway ang lamig na dumaan sa kanyang mga ugat. Bumalik sa lugar ng bangungot, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng takot. Ngunit sa kanyang puso, may isang malakas na determinasyon na umusbong. Hindi lang para iligtas si Gabriel, kundi para iligtas din si Calino mula sa pagkabulag. Ang kanyang ama ay naniwala sa katarungan at hindi ito ang katarungang pinaniniwalaan niya. At ikaw, Senyorito Gabriel? Tanong ni Liway. Susubukan kong makipag-ugnayan sa media at sa mga ahensya ng gobyerno na mapagkakatiwalaan. Sagot ni Gabriel, kailangan nilang malaman ang tunay na nangyayari. Kailangan nating ilabas ang kwento bago pa sila makagawa ng sarili nilang bersyon. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin nila pinagkasunduan. Kailangan kang maging maingat, Liway, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila may pagmamay-ari, na nagpapahayag ng pagkabahala na dati hindi niya ipinapakita. Huwag kang lumaban ng harapan. Magtago ka lang, kumuha ng ebidensya at umalis ka agad. Kung may panganib, huwag kang magpatuloy. Tumingin si Liway sa kanya, may bahagyang pagtaas ng kilay. Senyorito Gabriel, hindi po ako isang robot na susunod lang sa utos. Ako po ang nakakakilala sa bawat sulok ng Hacienda Daquila. Alam ko kung paano gumalaw nang hindi napapansin. Kung gusto kong maging ligtas, kailangan kong gumamit ng sarili kong diskarte. Hindi ko pwedeng basta na lang sundin ang utos mo kung hindi ito akma sa sitwasyon. Ang dating kapritsuhan ni Gabriel ay tila nanumbalik, ngunit ngayon ay may halong pagkabahala. Pero mapanganib, kung may mangyari sa iyo, mas mapanganib kung hindi natin gagawin ito ng tama, putol ni Liway. Nandito po tayo dahil sa maling pag-aakala na ligtas tayo sa likod ng mga pader ng hacienda. Ngayon, oras na para gumamit ng talino at liksi, hindi lang lakas at kapangyarihan. Ang kanilang pagtatalo ay nagpapakita ng kanilang pagbabago. Si Gabriel, na dati mapagmataas at walang pakialam, ngayon ay nag-aalala para sa kapakanan ni Liway. Si Liway na dating tahimik at sumusunod, ngayon ay matapang at handang ipaglaban ang kanyang sariling pamamaraan, batay sa kanyang natutunan mula sa buhay at sa kanyang ama. Pumapayag ako, sabi ni Gabriel, matapos ang isang mahabang buntong hininga. Pero kailangan nating maging matalino. May plano ka ba? Ang isang ngiti ay sumilay sa labi ni Liway. Isang ngiti na bihirang makita. Mayroon po. At kailangan nating magsimula ngayon. Ang dilim ng gabi ay lumalalim.
At sa gitna ng kubo, ang liwanag mula sa maliit na screen ng satellite phone ay tila nagbigay ng isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na hindi lamang tungkol sa kaligtasan, kundi sa paglalantad ng katotohanan at pagpapanumbalik ng katarungan. Ang mandirigma ng katarungan ay may iba ng kalaban ngayon, at ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa lupa, kundi sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanan, sa pagitan ng pagkabulag at kaliwanagan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Liway, ang dating simpleng katulong, ay handa nang harapin ang kanyang tadhana. Ang gabi ay tila isang malaking, nakabibinging telo ng pag-aalinlangan. Si Liway ay gumagapang sa dilim. Ang bawat galaw ay maingat at sinasadya, tulad ng isang anino na ginawa sa pamamagitan ng mga aral ng kanyang ama. Ang Hacienda Dakila, na minsan ay tahanan ng mga pangarap at pag-asa, ay ngayon isang kuta ng takot at kasinungalingan. Sa bawat paghakbang niya sa mga damuhan, sa bawat pagdaan, sa mga lilim ng malalaking puno ng mangga, ang mga alaala ng masarap na halimuyak ng bulaklak at pinag-aawitan ng mga ibon ay napalitan ng bahid ng bala at amoy ng usok. Nakasuot ng madilim na kulay na kasuotan ng hardinero na kinuha niya sa isang lumang bodega, si Liway ay naging halos di nakikita. Ang tinig ni Greg na nanggagaling sa maliit na earpiece na ibinigay ni Gabriel ay kanyang gabay. Liway, sa likod ng lumang kusina may gwardiya. Nakatayo sa tabi ng malaking bintana. Mayroon siyang flashlight, umiilaw sa bawat 2 minuto. Naintindihan po, Greg. Bulong ni Liway, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Huminto siya, nagmamasid. Ang gwardiya ay malaki, mukhang pagod. Ang kanyang baril ay nakasukbit sa balikat. Sa bawat pag-ilaw ng flashlight, sumusubaybay ang kanyang paningin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanunubok, ngunit ang kanyang pagod ay halata. Nang bumalik ang gwardiya sa kanyang paningin, mabilis na kumilos si Liway. Alam niya ang bawat butas, bawat sira, bawat liblib na lugar sa hacienda. May isang tumpok ng mga lumang lata at bakal na iniwan ng mga construction worker. Ilang linggo na ang nakaraan. Dahan-dahan niyang sinipa ang isang maliit na bato patungo doon. Ang ingay ay umaling-awngaw sa katahimikan ng gabi. Ang gwardiya ay nagulat. Mabilis na itinutok ang flashlight sa direksyon ng ingay. Naglakad siya palapit. Ang kanyang baril ay handa. Sa sandaling iyon, si Liway ay gumapang sa ilalim ng isang siksik na palumpong ng sampagita na malapit sa daanan. Habang abala ang gwardiya sa paghahanap sa likod ng mga lata, mabilis na tumayo si Liway, kumuha ng isang buhol-buhol na lubid na inihanda niya at tahimik na inakyat ang isang mababang pader. Sa isang iglap, nasa kabilang panig na siya, patungo sa mga greenhouse, isang mas madilim at mas madaling daanan. Ang kanyang layunin ay ang opisina ni Gabriel, kung saan sinabi ni Greg na malamang naroroon si Kalino at ang mga mahahalagang dokumento. Sa mga pasilyo ng mga greenhouse, kung saan ang amoy ng sariwang lupa at bulaklak ay nananatili, si Liway ay nakarinig ng mga boses. 2 mandirigma ang nagpapahinga, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pamilya. Hindi niya sila nilapitan. Alam niyang kailangan niya ng bilis at katalinuhan, hindi pakikipaglaban. Sa halip, dahan-dahan siyang pumasok sa isang lumang banyo ng mga hardinero. Mayroon doon isang balde ng tubig at isang lumang mop. Kumuha siya ng isang maliit na bato, itinapon sa malayo. At nang tumingin ang mga gwardiya sa direksyon ng ingay, mabilis niyang itinulak ang balde ng tubig sa sahig. Gumawa ng malaking ingay ng kalansing at bulong. Agad na nagmadali ang mga gwardiya sa banyo, nagulat sa ingay. Habang si Liway ay mabilis na dumaan sa mga anino. Ang bawat hakbang ay puno ng pagdududa at takot. Ngunit ang mga salita ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang hustisya ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng galit, Liway.
Nakakamit ito sa pamamagitan ng katotohanan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling matalim. Nakarating siya sa likod ng opisina ni Gabriel, kung saan mayroon lamang isang maliit na bintana na mayroong mahinang ilaw na lumalabas. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana na alam niyang madalas kalimutan isara ng mga hardinero. Sa loob, nakita niya si Kalino. Nakatayo siya sa harap ng malaking desk ni Gabriel, may hawak na isang papel. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa kanyang mga mata, makikita ang halo ng pagod at determinasyon. Ang mga ilaw sa opisina ay malabo at sa halip na ang kanyang karaniwang uniforme. Nakasuot siya ng isang mamahaling polo shirt na kinuha marahil sa wardrobe ni Gabriel. May mga nagkalat na papel sa desk at isang dictaphone ang nakabukas. Nagsasalita si Kalino, tila nagre-record ng isang pahayag. Ang pamilya Alcantara, dinig ni Liway, ang boses ni Kalino ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na opisina, ay matagal nang nagnakaw sa atin. Ngunit ang araw ng katarungan ay narito na. Kami, ang mandirigma ng katarungan, ay hindi titigil hanggat hindi na ibabalik ang lahat ng ninakaw. Hindi iyan ang katarungang pinaniniwalaan ng ama ko, Kalino. Putol ni Liway, na lumabas mula sa likod ng kurtina. Nagulat si Kalino. Mabilis na inihanda ang kanyang baril. Ngunit nang makita niya si Liway, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa baril. Ngunit ang kanyang kilos ay nagpapahayag ng pagkalito. Liway, paano ka nakabalik dito? Bakit ka narito? Alam ko ang bawat sulok ng hasyenda, Kalino, sabi ni Liway. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. At alam ko rin ang puso ng ama ko. Hindi niya nanaisin na makita kang ginagamit ng mga mapagsamantala. Ginagamit? Si Kalino, ang kanyang mukha ay nagpakita ng galit. Pinoprotektahan ko ang mga tao. Ibinabalik ko ang kanilang karapatan. Si Senador Roxas ang magbibigay sa atin ng tunay na katarungan. May plano siya para sa atin. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Plano para sa sarili niya, Kalino, sagot ni Liway. Lumapit siya sa desk, hindi inaalintana ang baril. Naaalala mo ba ang sinabi ng ama ko? Huwag kang magtiwala sa mga taong nagbibigay ng matatamis na salita habang may itinatagong patalim. Akala mo ba ang isang politiko ay biglang magmamalasakit sa mga tulad natin na wala namang pakinabang sa kanya? Hindi mo naiintindihan, Liway, sabi ni Kalino, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay nanubok, naghahanap ng sinseridad sa mukha ni Liway. Maraming taon na tayong nagdusa. Panahon na para bumawi. Hindi ito pagbawi, Kalino. Ito ay pagiging kasangkapan. Sabi ni Liway, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Alam mo ba na si Senador Roxas ay may sariling interes sa lupaing ito? Ang pagmimina. Gagamitin ka lang niya at kapag nakuha na niya ang gusto niya, itatapon ka niya tulad ng isang walang kwentang basag. Tulad ng dati. Kalino. Ang mga mahirap ay patuloy na magiging biktima. Habang nagsasalita si Liway, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga pahiwatig. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papel, may isang nakabukas na folder na naglalaman ng mga mapa at ilang liham na may logo ng Senador Roxas. Dahan-dahan niyang inilipat ang mga papel na tila nagmamadali ngunit maingat. Hindi! Sigaw ni Kalino. Hindi ako naniniwala sa'yo. Niloloko ka ng mga Alcantara. Ang kanyang boses ay may halong desperasyon. Tila pinipilit niyang maniwala sa kanyang sarili. Nagsisinungaling ako? Sabi ni Liway. Mabilis niyang kinuha ang folder. Kung ganon, ano ito? Ipinakita niya ang mga dokumento. Mayroon doon mga detalyadong plano para sa isang proyekto ng pagmimina na malalim sa bundok, kasama ang Hacienda Daquila. Mas masahol pa, mayroong isang memo na nagdedetalye ng exit strategy para kay Kalino na may petsa pagkatapos ng matagumpay
na pagkontrol sa hasyenda. Ang memo ay nagsasaad na si Calino ay mabuting magagamit bilang isang martir para sa karagdagang propaganda o bilang isang scapegoat para sa anumang hindi inaasahang kaganapan. Ang mga salita ay nakasulat sa isang malinaw at walang pagdududang wika. Nanlaki ang mga mata ni Calino habang binabasa niya ang mga salita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang galit at pagkalito ay naghalo sa kanyang mukha. Hindi ito totoo. Bulong niya. Tila kinukumbinsi ang kanyang sarili. Ang kanyang baril ay dahan-dahang bumaba. Totoo ito, Calino, sabi ni Liway. Ang kanyang boses ay halos nagmamakaawa. Pinaglaruan kanya. Hindi ito katarungan. Ito ay pagtataksil. Ito ang gusto ng ama ko na ilantad. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, may bumukas na pinto. Si Ricardo, ang butil ng pamilya Alcantara, ay pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa pagkakita kay Liway. Kaya pala, ang bababing ito. Akala ko ba nakatakas ka na? Hindi ka dapat bumalik dito. Anong ginagawa mo dito, Liway? Mabilis na umatake si Ricardo. Sinubukan niyang agawin ang mga dokumento. Ngunit si Liway ay mabilis. Mabilis siyang umiwas. Calino, tignan mo. Sila ang mga kasabwat ni Roxas. Hindi kanila ililigtas. Isinuksok ni Liway ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang jacket at tumakbo. Sinundan siya ni Ricardo. Galit na tila isang buktot na anino. Sa kanyang pagtakbo, inihagis ni Liway ang isang mamahaling vase na nakalagay sa pasilyo. Basag. Ang ingay ay umalingaw-ngaw na nakuha ang atensyon ng mga gwardiya. Habulin siya, kunin ang mga papel. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at takot. Sa labas, sa dilim ng gabi, ang tinig ni Gabriel ay umalingaw-ngaw, hindi sa loob ng hasyenda, kundi sa himpapawid. Sa tulong ng isang maliit na satellite dish na inayos ni Greg sa liblib na kubo, nakakonekta si Gabriel sa isang pangunahing news channel. Ang kanyang mukha ay seryoso, nag-iisa sa harap ng kamera. Ang maliwanag na ilaw ay nagbibigay diin sa bawat linya ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ako po si Gabriel Alcantara. Panimula niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, ngunit may bahid ng pagkadismaya. Ako po ang tagapagmana ng Hacienda Daquila. At ngayon po, inilalantad ko ang isang malalim na sabwatan na nagaganap dito sa aming bayan. Sa bayan ng Halimuyak, na pinamunuan ni Senador Armando Mando Roxas. Ibinunyag niya ang pagmamanipula ni Senador Roxas kay Calino gamit ang mga matagal ng hinaing ng mga magsasaka. Inilabas din niya ang mga ebidensyang nakalap ni Greg, mga bank statement na nagpapakita ng malaking transaksyon sa pagitan ng mga kumpanya ni Roxas at isang shell corporation na ginamit ng mga mandirigma, mga wiretap na nagpapakita ng pag-uusap ni Roxas at Ricardo. Pinatunayan ni Greg ang lahat ng kanyang sinabi gamit ang mga matibay na ebidensya. At sa pinakamasakit na bahagi, nagpakumbaba si Gabriel. Kinikilala ko po ang mga pagkakamali ng aming pamilya sa nakaraan. Ang aming yaman ay nabuo sa lupa na maaaring nakuha sa hindi makatarungang paraan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aming nasaktan at sa mga ninuno na aming nabigo. At nangangako ako na babawi ako, ipaglalaban ko ang katarungan, hindi para sa aming pamilya, kundi para sa buong komunidad, at gagawin ko ito ng may integridad at katapatan. Ang broadcast na yon ay umabot sa Hacienda Daquila. Sa loob ng opisina, si Calino ay nanonood sa isang maliit na portable television na dinala ng isa sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at matinding sakit. Ang mga salita ni Gabriel, ang kanyang pag-amin, ang mga ebidensya, lahat ay tumagos sa kanyang puso, na tila nagbibigay ng matinding sampal sa kanyang mukha. Naintindihan niya, siya ay ginamit. Ang kanyang idealismong pinanghahawakan
Ang pag-asa para sa katarungan ay naging instrumento lamang ng isang politikong walang prinsipyo. Hindi, hindi totoo. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Sa sandaling yon, pumasok si Ricardo, kasama ang dalawang armadong mandirigma na tapat kay Roxas na hinahabol si Liway. Kalino, huwag kang maniwala sa kanya. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan. Ngunit huli na, ang broadcast ni Gabriel, ang mga dokumentong hawak ni Liway, ang mga salita niya na nagpapakita ng katotohanan. Lahat ay sumabog sa isipan ni Kalino. Ang kanyang mata ay naging pula sa galit, hindi kay Gabriel, kundi sa kanyang sarili at kay Roxas. Sinungaling! Sigaw ni Kalino. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagtataksil at sakit. Pinaglaruan niyo ako. Pinaglaruan niyo ang mga tao. Ricardo, anong kinalaman mo dito? Kalino, kalma ka lang, sabi ni Ricardo na sinubukan siyang pakalmahin. Ito ay para sa lahat. Isang bagong simula. Isang bagong simula para sa sarili mo, traidor. Sigaw ni Kalino. Mabilis niyang tinutok ang kanyang baril kay Ricardo. Ang tensyon ay sumabog. Ang dalawang mandirigma na tapat kay Roxas ay mabilis na naghanda ng kanilang baril. Kalino, huwag kang gumalaw. Ngunit huli na. Ang pagtataksil ay nagdulot ng pagkawatak-watak sa grupo. Ang mga mandirigma na tapat kay Kalino na nanonood din sa broadcast ay nagulat. Nagsimula silang magtanong. Ang mga nagdududang tingin ay naglipatan sa pagitan ng grupo ni Kalino at ng mga tapat kay Ricardo. Sa labas ng opisina, narinig ni Liway ang kaguluhan. Ito na ang hudyat. Tumakbo siya patungo sa bintana, kung saan naghihintay na si Gabriel at Greg, kasama ang ilan sa mga natitirang, tapat na gwardiya ng hasyenda, na lihim na nakikipag-ugnayan kay Greg. Liway, ano ang nakita mo? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Nasa loob si Kalino. Nakita niya ang broadcast mo at nakita ko ang mga dokumento. Si Ricardo ang traidor. Mabilis silang gumawa ng plano. Hindi sila susugod sa marami. Gagamitin nila ang kanilang kaalaman sa hasyenda. Sa loob ng opisina, ang kaguluhan ay umabot na sa rurok. Si Kalino, sa matinding galit, ay nakipag-away kay Ricardo. Nagpapalitan sila ng sipa at suntok. Ang mga mandirigma na tapat kay Roxas ay sumubok na supilin si Kalino. Ngunit ang ilan sa mga mandirigma ni Kalino na nakarinig ng lahat ay nag-alinlangan. Hindi! Si Kalino ang leader natin. Sigaw ng isang mandirigma na naniniwala kay Kalino. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Si Liway ay pumasok kasama si Gabriel at Greg na may dalang mga armas ngunit mas nakatuon sa pagpaplano. Kalino, tumigil ka na, sigaw ni Liway. Gabriel, nandito ka? Sigaw ni Kalino na nakipag-away pa rin kay Ricardo. Mga traidor, sigaw ni Gabriel, tinutukan ang mga mandirigma na tapat kay Roxas. Niloko kayo ni Senador Roxas? Ang lahat ng ito ay para sa sarili niyang ambisyon. Pakiusap, maniwala kayo sa katotohanan. Ang sumunod ay isang malaking labanan. Ngunit hindi ito isang simpleng barilan. Ito ay isang labanan ng katalinuhan. Si Greg at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na sinakop ang mga mahahalagang posisyon gamit ang kanilang kaalaman sa depensa ng hasyenda. Si Gabriel, na dating mayabang, ay nagpakita ng kasanayan sa pagtatakda ng mga taktika na natutunan niya sa mga corporate takeover, ngunit ngayon ay ginagamit para sa hustisya. Si Liway naman ay ang kanyang sariling sandata. Habang nakikipaglaban ang lahat, mabilis siyang kumilos. Nakita niya ang isang mandirigma na sumusubok na sumugod kay Greg. Kumuha siya ng isang lumang martilyo na nakita niya sa drawer at inihagis sa kamay ng mandirigma. Dahilan? Para mabitawan nito ang baril. Sa kabilang banda, nakita niya si Ricardo na sumusubok na tumakas. Mabilis siyang kumuha ng isang malaking vase na pinalamanan ng tubig
at itinulak ito, dahilan para madulas si Ricardo at bumagsak na agad namang dinakip ng isa sa mga tauhan ni Greg. Si Kalino, sa gitna ng kaguluhan, ay nagkaroon ng pagkakataong makipag-usap kay Gabriel. Hindi ko akalain na ganito kalalim ang lahat, Gabriel. Hindi ko inakala na kayang magsinungaling ng ganito kalaki. Kaya nga kailangan nating ibunyag ang katotohanan, sagot ni Gabriel. Para hindi na maulit pa ang lahat ng ito, para magkaroon tayo ng tunay na katarungan. Sa huli, ang pagkakaisa ng mga tapat na mandirigma ni Kalino, kasama ang grupo ni na Gabriel at Greg, ay naging sapat upang supili ng mga traidor na tapat kay Roxas. Si Ricardo ay nakatali na sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at kahihiyan. Si Kalino, pagod at sugatan, ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila nawala ang lahat ng kanyang pinaglaban. Ang kanyang idealismo ay naging abo. Ngunit sa pagtingin niya kay Liway at Gabriel, nakita niya ang isang bagong pag-asa. Hindi ito ang katarungan na kanyang inaasahan, ngunit marahil, ito ang katarungan na kailangan nilang lahat. Ang katotohanan at ang pagbabago. Ang labanan ay tapos na. Ngunit ang digmaan para sa katotohanan at pagbabago ay nagsisimula pa lang. Ang Hacienda Daquila, na minsan ay simbolo ng kapangyarihan at katiwalian, ay ngayon ang magiging saksi sa isang bagong simula na pinagsama-sama ng tapang ng isang simpleng katulong at ng pagbabago ng isang tagapagmana. Ang maingay na kaguluhan ay humupa na, ngunit ang bakas ng labanan ay nanatili sa mga dingding ng Hacienda Daquila, sa mga nabasag na salamin, at sa mga mukha ng mga taong naroroon. Dumating ang mga awtoridad at ang hacienda ay naging sentro ng investigasyon. Si Kalino, na may sugatan at pagod na mukha, ay sumuko ng walang pagtutol. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko habang siya ay inilalabas. Tila isang taong nawala ng direksyon. Ang kanyang buong mundo ay gumuho. Si Senador Roxas, sa kabilang banda, ay mabilis na kinasuhan at inaresto sa kanyang sariling tanggapan sa Maynila. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Si Ricardo, ang mayordomo na traidor, ay nakakulong. Ang kanyang paghihiganti ay nauwi sa isang trahedya. Sa loob ng hacienda, ang halimuyak ng takot ay unti-unting napalitan ng amoy ng sariwang hangin at ang mumunting pag-asa. Ngunit ang paghilom ay hindi magiging madali. Ang mga sugat ay malalim at ang tiwala ay isang marupok na bagay na kailangan ng maingat na paglinang. Ilang araw matapos ang insidente, nagpatawag si Gabriel ng isang press conference sa harap mismo ng Hacienda Daquila. Ang dating nakasarang gate ay ngayon bukas at ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang lugar ay naroroon, kasama ang mga residente ng Silangan Baybayin na nagkumpulan sa likuran, nagtataka at nag-aalinlangan. Si Liway ay nakatayo sa isang gilid, kasama si Greg at ang ilang loyal na gwardya. Ang kanyang puso ay kumakabog. Tinitignan niya si Gabriel na nakatayo sa isang podium. Ang kanyang dating makisig at matapang na anyo ay may bahid ng pagpapakumbaba na hindi kailanman nakita ng marami. Ako po si Gabriel Alcantara. Panimula niya. Ang kanyang tinig ay malinaw, walang bahid ng pagmamataas na dati bumabalot sa kanya. At ngayon po, sa harap ninyong lahat at sa harap ng buong bayan ng Halimuyak, ako po ay taos-pusong humihingi ng tawad. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa katahimikan. Maraming mata ang nakatuon sa kanya. Ang ilan ay nagtataka, ang iba ay nagdududa, ngunit marami rin ang nakikinig ng may pag-asa. Kinikilala ko po ang mga pagkakamali ng aming pamilya sa nakaraan. Patuloy ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may bahid ng emosyon. Ang aming yaman ay nabuo sa lupa na maaaring nakuha sa hindi makatarungang paraan. Ang mga lupain na pinag-ugatan ng buhay ng marami. Ang mga lupa na mahalaga sa inyong mga ninuno. Ang sakit at pagkawala na idinulot nito
ay hindi ko lubos na naiintindihan noon, ngunit ngayon, ito ay bumabagabag sa aking puso at kaluluwa. Naramdaman ni Liway ang isang kurot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama, ang galit at pighati ng mga magsasaka. Ngayon, sa wakas, may isang alkantara na umamin sa katotohanan. Ito ang katarungang matagal nang hinahangad ng kanyang ama. Hindi ko kayang burahin ang nakaraan, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa mga residente. Ngunit nangangako po ako, gagawin ko ang lahat upang itama ang mga pagkakamali. Ang mga lupaing nakuha sa hindi makatarungang paraan ay ibabalik sa inyo ng may kaparisan at katarungan. Hindi lang sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa inyo. Kapangyarihang hubugin ang sarili ninyong kinabukasan. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Ang ilan ay umiling, ang iba ay napapaisip. Isang matandang babae ang umiyak sa isang tabi. Ang kanyang mga luha ay bumalik sa mga alaala ng nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, may halong pag-asa. Ang Hacienda Dakila, patuloy ni Gabriel, ay hindi na magiging simbolo ng kapangyarihan at pagkakait. Gagawin ko po itong sentro ng pag-asa, isang bayanihan center para sa lahat. Magtatayo po tayo ng mga training center para sa modernong agrikultura, vocational training para sa iba't ibang kasanayan, at isang kooperatiba na susuporta sa inyong mga produkto. Ito ay magiging bukas para sa lahat ng residente ng Silangan Baybayin, at ang pamamahala ay magiging transparent kasama ang inyong representasyon at paggabay. Nagpahinga siya sandali at tiningnan ang mga tao. Nangangako po ako, ito ay simula pa lamang. Hindi ito madali at hindi ito magaganap ng mag-isa. Kailangan ko po ang inyong tulong, ang inyong tiwala at ang inyong paggabay. Magkasama nating itatayo ang isang mas makatarungan at mas maunlad na Silangan Baybayin. Pagkatapos ng press conference, lumapit si Gabriel kay Liway. Ang mga mata niya ay nagtataglay ng halo ng pagod at isang bagong porsyento ng pag-asa. Salamat, Liway. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ngumiti si Liway, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ginawa ko lang po ang tama. Gabriel, tulad ng itinuro ng aking ama. Alam ko, sabi ni Gabriel, at iyan ang dahilan kung bakit kailangan kita. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang alok, Liway. Gusto kong ikaw ang maging community liaison at project coordinator para sa bagong Bayanihan Center. Ikaw ang magiging tulay sa pagitan ko at ng komunidad. Ikaw ang nakakaunawa sa kanila, Liway, at ikaw ang pinagkakatiwalaan ko ng higit sa sino man. Nabigla si Liway. Ang alok ay hindi lang isang trabaho. Ito ay isang bagong buhay, isang responsibilidad na lampas sa kanyang pinakamalalim na pangarap. Ang kanyang puso ay nahati. Ang ideya ng isang buhay na tahimik, kung saan siya ay simple lang na Liway, ang kasambahay ay nakakaakit. Ngunit ang tawag para sa isang mas mataas na layunin, ang pagkakataon na tunay na makatulong sa kanyang mga kababayan, ay hindi niya kayang baliwalain. Pero, Gabriel, sabi niya, ako po ay isang simpleng katulong lamang. Hindi ko po alam kung kaya ko. Hindi mo kailangan ng diploma para magkaroon ng kaalaman, Liway. Putol ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit puno ng pag-unawa. Ang talino mo, ang tapang mo, ang kaalaman mo sa komunidad na ito, iyon ang mas mahalaga kaysa sa anumang papel. Ikaw ang nagligtas sa akin, Liway. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa kaluluwa ko. Ikaw ang nagbukas ng mga mata ko sa katotohanan ng mundo sa labas ng aking tore. Naramdaman ni Liway ang init sa kanyang pisngi. Ang mga salita ni Gabriel ay tumagos sa kanyang puso. Ito ay higit pa sa isang alok ng trabaho. Ito ay isang pagkilala, isang pagtanggap na matagal na niyang hinahanap. Kahit hindi niya alam. May mga pagsubok, Liway, patuloy ni Gabriel.
Hindi lahat ay magtitiwala sa atin. Ang ilan ay magdududa sa iyo marahil dahil sa nakaraan mo bilang isang kasambahay o dahil sa biglaang pagtaas ng iyong posisyon. Ang ilan sa aking sariling pamilya ay maaring hindi sumang-ayon at tiyak na mayroon ding mga miyembro ng komunidad na maghihinala. Ngunit naniniwala ako sa iyo, kailangan kita upang matagumpay nating maisakatuparan ang misyong ito. Ang pagdududa ay kumalat sa kanyang isip. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay, ang mga tingin ng ilan, sa matatagal ng empleyado ng hasyenda na maaaring mangilag. Ngunit naalala niya ang mukha ng kanyang ama, ang kanyang mga salita tungkol sa katarungan at pagkakaisa. Kung hindi siya ang kikilos, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Tatanggapin ko po, Gabriel, sabi niya. Ang kanyang tinig ay matatag, pero kailangan po natin ng suporta ng komunidad. Hindi ako kayang mag-isa. Kailangan natin silang kumbinsihin na ito ay para sa ikabubuti ng lahat at hindi lamang isang panakip butas. Magkasama tayo, Liway, sagot ni Gabriel, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Liway ang isang tunay at malalim na ngiti sa mukha ni Gabriel, na hindi pinipilit ng pangangailangan ng negosyo o panlipunang obligasyon. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang pagbabago sa Hacienda Dakila. Ang mga gusali ay nagsimulang baguhin. Ang mga lupain ay inihahanda para sa mga bagong pananim at ang mga lumang kasunduan sa lupa ay sinusuri muli. Si Liway ay naging aktibo sa pagpupulong sa mga residente, nakikinig sa kanilang mga hinaing at pangarap. Mayroon pa ring pag-aalinlangan, lalo na mula sa mga matatanda na matagal nang pinagkaitan. Ngunit ang pagiging prangka at sinseridad ni Liway na sinamahan ng kanyang kaalaman sa kanilang kultura at lengguwahe ay unti-unting bumuo ng tiwala. Si Gabriel, na dating may isang taong nakasarado sa kanyang mundo ng negosyo, ay naging mas bukas. Madalas silang naglalakad ni Liway sa mga bukirin, nag-uusap tungkol sa mga problema at solusyon. Hindi na niya ito tinuturing na kasambahay. Itinuturing niya itong kapantay, isang kasama, isang kaibigan, at unti-unti, higit pa doon. Ang mga dating hadlang sa pagitan nila, ang klase, ang katayuan, ang nakaraan, ay unti-unting natunaw. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang araw ay papalubog, nagbibigay ng ginintuang kulay sa karagatan. Naalala ko, noong una kong makita ka. Liway, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay malambing. Nakita ko lang ang isang kasambahay na tahimik na nagtatrabaho. Hindi ko inakala na sa ilalim ng pagiging tahimik na yon ay merong isang talino at tapang na kayang magbago ng mundo. Ngumiti si Liway, at ako naman, Gabriel, nakita ko ang isang mapagmataas na alkantara. Hindi ko rin inakala na sa ilalim ng kayamanan at kapangyarihan ay mayroong isang puso na handang umamin sa pagkakamali at lumaban para sa tama. Nagkatinginan sila. Ang hangin ay humampas sa kanilang buhok at ang tunog ng alon ay naging melodiya sa kanilang pag-uusap. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa, lahat ng nakaraan ay nawala. Mayroong isang hindi masambit na koneksyon na nabuo sa gitna ng kaguluhan. Isang koneksyon na nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang buhay. Ang kwento ni Liway ay naging inspirasyon sa buong silangan baybayin. Ang isang simpleng kasambahay na pinili na labanan ang kawalang katarungan, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng katalinuhan at katotohanan. Ang kanyang tapang ay nagbigay lakas sa marami. Ang komunidad ay dahan-dahang nagsimulang maniwala, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa sinseridad ni Gabriel at sa katotohanan na inilantad ni Liway. Ang bayan ng Halimuyak, na matagal nang naliligo sa dilim ng kawalang katarungan, ay dahan-dahang nakita ang paglabas ng isang bagong araw. Hindi pa ito perpekto at marami pang pagsubok ang darating.
Ngunit sa unang pagkakataon, mayroon silang dahilan upang maniwala sa isang mas magandang kinabukasan. Ang Hacienda Daquila ay muling umalingaw-ngaw sa mga tawanan ng mga bata, sa mga usapan ng mga magsasaka, at sa tunog ng pag-asa. Ito na ang simula, hindi lamang ng pagbabago, kundi ng paghilom. Ito na ang biningmin ng Silangan Baybayin. Isang taon ang lumipas at ang bayan ng Halimuyak ay huminga na ng mas malalim, mas payapa. Hindi na ito ang bayan na nalulunod sa takot at galit, kundi isang pamayanan na unti-unting yumayabong sa ilalim ng bagong sikat ng araw. Ang Hacienda Daquila, na dating simbolo ng kapangyarihan at pagkakait, ay nagbago na ng lubusan. Ang mga matatayog na pader nito ay nanatili, ngunit ang kaluluwa nito ay binago. Ito ngayon ang Bayanihan Center, isang sentro ng pag-asa at oportunidad. Ang mga dating malalawak na lupain na puno ng matatamis na tubo ay ngayon ay pinag-aralan at pinagyaman para sa iba't ibang pananim. Mula sa mais, gulay, hanggang sa mga halamang gamot. Ang mga dating magsasaka na matagal nang pinagkaitan ay ngayon ay mga kasosyo sa lupa. Natututo ng modernong agrikultura, gumagamit ng mga bagong teknolohiya na nagpapabuti sa kanilang ani. Ang mga lumang bodega ay naging mga silid-aralan kung saan itinuturo ang iba't ibang kasanayan, pagkukulay, paggawa ng bangka, paghabol ng tela, at iba pa. Ang tawanan ng mga bata na tumatakbo sa bakuran, ang mga usapan ng mga magulang na puno ng pag-asa para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang mga ito ang bagong halimuyak ng hasyenda. Si Liway, na ngayon ay halos hindi na makilala, bilang ang dating tahimik na kasambahay, ay isang mahalagang bahagi ng pagbabagong ito. Bilang community liaison at project coordinator, ang kanyang kaalaman sa komunidad at ang kanyang walang kapantay na talino ay naging gabay sa bawat desisyon. Hindi na siya pumapasok sa silid na yumuyuko, kundi buong pagmamalaki at may tiwala sa kanyang sarili. Ang kanyang mga ideya ay pinakikinggan, pinahahalagahan, at madalas na sinusunod. Ang mga mamamayan ng Silangan Baybayin ay nakita ang kanilang sarili sa kanya, isang simpleng tao na may malaking puso at matalas na isip na naging boses ng katarungan. Si Gabriel, sa kabilang banda, ay mas pinagmumuni-munihan, mas bukas, at higit sa lahat, mas tao. Ang kanyang dating kasuotan ng pagmamay-ari at pagkamapagpataas ay pinalitan ng pagpapakumbaba at serbisyo. Hindi na siya isang alkantara na nagtatago sa likod ng kanyang yaman, kundi isang alkantara na nagsisikap na gamitin ang yaman na yon para sa ikabubuti ng lahat. Ang pangalan ng alkantara, na dating binabalot ng mga kwento ng pag-agaw ng lupa, ay ngayon ay iniugnay sa pagbabago, pagkakaisa, at tunay na bayanihan. Madalas silang magkasama, si Liway at Gabriel, hindi lang sa mga pulong o sa pagpaplano ng mga proyekto, kundi sa simpleng paglalakad sa dalampasigan. Ang mga paanan nila ay binabasa ng mga umaalong tubig. Ang kanilang mga kamay ay madalas na nagtatagpo. Ang bawat pagdampi ay nagsasabi ng isang kwento ng pagtitiwala, pag-unawa, at pag-ibig na sumibol sa gitna ng kaguluhan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang araw ay papalubog, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga magiging proyekto, sa mga bata na ngayon ay masaya nang nag-aaral sa dating hasyenda, sa mga ngiti ng matatanda na unti-unting bumabalik. Naalala mo pa ba noong una tayong magkasama sa labas ng hasyenda, Liway? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malambing. Ikaw ang nagturo sa akin ng mga daan na hindi ko kailanman nakita, mga sikreto ng lupang ito na akala ko'y kilala ko na. Ngumiti si Liway. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sinag ng papalubog na araw. Ang aking ama ang nagturo sa akin ng lahat. Sabi niya, Liway, ang mundo ay isang malaking aklat.
Hindi mo lang dapat basahin ang bawat pahina, kundi dapat mong intindihin ang bawat letra, ang bawat bakas. Kung gagawin mo yon, walang mapupuntahan na hindi mo matatakasan. Walang mapupuntahan na hindi mo magagabayan ang sarili mo. Umupo sila sa isang malaking bato, pinagmamasdan ng karagatan. May isa pa siyang itinuro sa akin na sa tingin ko ay magagamit mo rin, Gabriel. Dagdag ni Liway, at bahagya siyang lumapit. Hindi ito tungkol sa mga daan, kundi tungkol sa pagtatanggol sa sarili. Sabi niya, kahit gaano ka kagaling magplano, minsan, kailangan mong lumaban. Pero hindi laging sa lakas, minsan, sa diskarte. Hinawakan ni Liway ang kamay ni Gabriel at dahan-dahan niyang itinuro ang isang simpleng galaw. Kung paano ibaling ang bigat, kung paano gamitin ang momentum ng kalaban laban sa kanya. Hindi ito martial arts, kundi isang praktikal na sining ng pagtatanggol na hango sa pang-araw-araw na paggawa at obserbasyon sa kalikasan. Ginawa niya ito nang walang bahid ng pagyayabang, kundi bilang isang kaibigan na nagbabahagi ng mahalagang aral. Pinagmasdan ni Gabriel ang bawat galaw, ang bawat salita ni Liway. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila, ang kayamanan, ang posisyon, ang nakaraang hidwaan, ay tuluyang nawala. Ang nakita niya ay hindi na isang kasambahay, kundi isang babaeng puno ng karunungan, katapangan at pag-ibig sa kanyang pinagmulan. Ang pagbabahagi ni Liway ng isang personal at mahalagang aral mula sa kanyang ama ay isang malalim na pagpapakita ng tiwala at pagtanggap. Sa di kalayuan, sa isang bahagi ng sentro ng agrikultura, makikita ang isang figura na nagtuturo sa mga magsasaka kung paano pangalagaan ang kanilang mga pananim. Si Calino. Pagkatapos ng kanyang pagkakakulong, na binawasan dahil sa katotohanang siya ay naging biktima lamang ng manipulasyon, siya ay bumalik sa Silangan Baybayin. Hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang isang guro, isang manggagawa, isang simbolo ng pagbabago at paghilom. Ang kanyang mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng pagmumuni-muni at pag-asa. Pinili niya na gamitin ang kanyang kaalaman sa lupa at komunidad upang makatulong sa pagtatayo ng bagong Silangan Baybayin sa ilalim ng pamumuno ni Gabriel at Liway. Ang kanyang presensya ay patunay na kahit ang pinakamalalim na sugat ay kayang maghilom at ang katarungan ay maaaring makamtan sa pamamagitan ng pag-unawa at pagkakaisa. Ang pamilyang Alcantara, sa pamamagitan ni Gabriel, ay hindi nakilala sa pagiging pinakamayaman, kundi sa kanilang malaking ambag sa lipunan. Si Gabriel ay nagtatag ng isang bagong legado, isang legacy na ipinagmamalaki niya na hindi nakabatay sa kung ano ang kanyang pagmamay-ari, kundi sa kung ano ang kanyang ginawa para sa iba. Ang nakaraan ay laging magiging bahagi natin, Liway, sabi ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa walang hanggang abot tanaw. Ang mga sugat ay naroon pa rin. Ngunit ang paghihilom ay totoo. At sa tingin ko, ito na ang simula ng tunay na kapayapaan para sa Silangan Baybayin. Hinawakan ni Liway ang kamay ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Magkasama tayong haharap sa hinaharap, Gabriel. Tayo ang bubuo ng kwento na mas maganda, mas makatarungan at puno ng pag-asa. Sa kanilang tabi, ang mga alon ay patuloy na humahampas, nagdadala ng mga bagong simula. Ang bayan ng Halimuyak ay hindi na lang isang pangalan, kundi isang katotohanan, isang pamayanan na pinagmumulan ng sariwang halimuyak ng pag-asa, katarungan at pag-ibig, na pinagbuklod ng karunungan ng isang babae at ang pagbabago ng isang lalaki. Ang Binminmoy ay tunay na sumikat sa Silangan Baybayin.